Araw mga soy, ngayon ay maglilinis na naman tayo ng mga nahuli nating isda galing sa spearfishing. Ito nga pala yung mga isda na nahuli natin kagabi. Bali saktuang size nga lang ito na isda mga soy at tamang-tama lang talaga pang ulam. Kayo mga soy, ano ba yung ginagamit niyo paglinis ng isda? Sa akin kasi, tanging gunting lang yung ginagamit ko. At lahat ng ito ay kaya ng linis, ang gamit lamang ang gunting. Inuuna ko muna itong mga isdang makamandag at may mga matutulis na tinik dahil kayang-kayang itong putulin ng gunting para naman makaiwas tayo sa posibleng pagkakatusok dahil talaga namang napakasakit matusok ng isdang ito mga soy. Kung kayo ay nakaranas na matusok ng ganitong klaseng isda ay talagang umaabot hanggang kilikili yung sakit mga soy. Alam ito ang karamihan ng mga nakatira sa tabing dagat dahil tuwing nag-aari sila ng lambat na tinatawag sa amin na pahubas, ito yung madalas na nakukuha. At karamihan sa amin ng mga kasama ko ay sinisikop lang ito mga soy gamit lamang yung mga kamay namin. Kaya madalas talaga ay natutusok kami. Kaya alam namin kung gaano kahapdi o kasakit ang natusok ng ganitong isda na kung tawagin sa amin ay danggit, mublad, bataway, toros. Lahat ito mga soy ay uri lamang ng rabbit fish. Ito naman mga soy ay pusit lumot or nukos kung tawagin sa amin. Ito yung masarap talaga mga soy pag nakakuha ko nito ay talaga namang natutuwa ako dahil bukod sa mahal na ang kilo nito ay napakasarap talaga nitong pang-ulam mga soy. Noong mga nakaraang kong dive ay nakahuli ako ng medyo mga good size nito mga soy. Kaso nga lang ngayon ay parang nagsiliitan na sila, siguro ay nasa malalim na part na yung mga malalaki. Itong isdang may bihod naman mga soy ay tinatabi natin yung kanyang bihod or itlog dahil sinasama rin natin ito sa luluto. Yung iba nga mga soy ay kinikilo lang ito dahil masarap din daw ito sa kinilaw. Maging ako nga rin mga soy ay kumakain din talaga ako ng kinilaw nito. Dahil naman kapag kasariwa talaga yung isda ay malalasahan mo talaga yung pagkalinamnam niya mga soy na parang may manamis-namis na lasa. Kaya para sa akin talaga mga soy, mas maswerte pa rin yung mga taong nakatira malapit sa tabing dagat dahil naman talaga sa yaman ng ating karagatan mga soy. Kung talagang madiskarte ka lang at masipag at marunong sa mga diskarte kung paano manghuli ng isda ay talagang hindi ka mawawala ng pang-ulam at maging ang pang-financial mong pangangailangan mga soy ay maaari ding matugunan kung ikaw talaga ay bihasa na sa pangingisda mga soy. Napakaraming uri din kasi ng pangingisda o iba't ibang klase ang pwede mong gawin para lang makahuli ka ng isda. Yung iba nga mga soy ay dito na rin umunlad o umasenso ang buhay dahil lang sa pangingisda. Kaya saludo sa mga magigiting natin na mangingisda na talaga namang magagaling. Lalo na yung mga spear natin na talagang yun ang mga hinahangaan ko dahil sa mga kalalaki ng mga huli nila. Pero malayo pa tayo dun mga soy dahil tayo ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa natin kaya gawin yung mga ginagawa ng mga idol natin mga spear diyan. Mga nakakahuli talaga sila ng mga mamaw. Sana sa pagdating ng araw ay magawa din natin yung mga soy. Pero sa ngayon, pang-ulam-ulam lang talaga mga yung kaya nating iremedyo. Sa ganung paraan ay nakakatipid na rin kami sa mga gastusin namin lalo na sa pang-ulam. Kaya sa mga mahilig din sa dagat na katulad ko, patuloy natin parang pangalagaan at pakinabangan ng karagatan mga soy. Iwasan lang po sana natin yung mga illegal na gawain sa dagat natin. Lalo na yung mga overfishing, dynamite fishing, cyanide fishing at kung ano pa mga soy. Para naman po ma-preserve yung ating karagatan at abutan pa ng mga bagong henerasyon. Yun lamang po at maraming salamat mga soy.